Ako po tagay may tiwala na ako kay Miss J. Kasi na nakaraang buwan, galing din ako dito, buong pamilya ko pinatingnan ko kay Miss J. Sa awa ng Diyos na pinagkaloob sa amin, lahat ay nagkatotoo. Nagkatotoo. Kaya kagabi, nagdesisyon ako na pumunta talaga dito na itong araw na to. Kasi tumawag ako kay Miss Aya ng Biyernes ng gabi. Humingi ako ng tulong kung pwede malagyan siya ng schedule. Ngayon, ang sagot ni Miss Aya, punta na lang kayo dito ng araw ng Martes. So sa makatuwid, hindi pa dapat matuloy yung pagpunta namin dito. Kasi nga, ginprangka kami ng doktor na wala ng pag-asa. Hindi ako nawala ng pag-asa. Sa totoo lang, nilagay ko yung Bible ko sa pinsan ko na nandoon na may aparato na nilagay ko yung Bible ko sa harapan niya. Gumalaw yung kanyang mata. Nakita ng anak at ang gwardiya ng hospital. Hanggang i-pray over namin siya doon. Parang tumataas yung tibok ng kanyang puso. Alam taga namin lumalaban siya. Kaya sabi ko, huwag munang tanggalin ang aparato. Kaya sabi ko nga, pupunta kami dito kay Miss J. Sabi ko, itong pag-asa namin. Kung ano sasabihin ni Miss J, susunod kami sa kanya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na pumunta dito. Umalis kami ng hospital, alas 3 ng madaling araw. Nag-commute lang kami papunta dito. Hindi ako nawala ng pag-asa. Sabi ko, habang nagbiyahe kami, dasal ako ng dasal, nabigyan siya ng himala ng Panginoon. Yun ang hinihingi ko sa Diyos. Tapos ng alas 3 ng madaling araw, nang umalis kami doon sa dumilat uli yung kanyang mata. Tapos nandito na kami, dumating na kami dito, tinawagan ko yung kapatid ko. Kasi lahat kami magpipinsan nandoon at ang kapatid din ng pamilya. Pagkakapatid sila nandoon at kami magpipinsan nandoon. Kinamusta ko. Nang kinakausap ng kapatid ko, nagre-respond na siya. Gumagalaw lahat yung mata kapag kinakausap. Pero nang dumating kami doon ng gabi, nang kinakausap namin siya lahat, walang response. Yun na nga naisip ko yung Bible. Sabi ko, ilagay ko tong Bible. Sabi ko, ganun, baka maghimala. Ang Panginoon, sabi ko, nangilabot yung balahibo ko doon. Yun ang katotohanan, nangilabot yung balahibo ko. Tapos yung time na yun, paalis na dapat kami. Yung bantay, tumakbo sa sasakyan. Sabi niya, dumilat si Maylin, dumilat si Maylin. Kaya nagbabaan kami lahat sa sasakyan. Tuwang-tuwa kami. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, binigyan mo ng pag-asa yung pinsan ko at maghihimala kayo. Sabi ko, gano'n. Hello sa mga Nostronatics worldwide. Ayan, so may tutulungan tayo ngayon, no? Medyo hindi ako nakapag-upload lately kasi sobrang busy. Ang dami kong inasikaso and we went to Negros Oriental. Yan, nag-cleansing kami doon. Gusto ko magpasalamat sa mga client na nagtitiwala sa amin, na mga admins to travel for the cleansing that we have. So ngayon, may tutulungan tayo. Ayan. So, ready ka na, ate? So, ate, wala akong alam sa personal life team nyo. Yan. Titignan natin kung ano ang ipapakita ng mga barahan, no? Yan. So, we have 4 aces, ate. So, titignan natin kung ano sasabihin ng mga baraha. Ito ay gamit ng Sister ko po. sister.
So this one is travel and distance or paglalakbay, growth. This one is happiness and love, life, big amount of money and success. This one is a bad luck card. Okay? So, focus ka lang ate, huwag kang kabana. Sige, lagay mo yung bag mo dito para komportable ka. Para wala kang ang bigat sa katawan na nararamdaman. Mag-ask mo na tayong guidance niya. So, ate, I want you to focus. I want you to pick one. Thank you. So, this is you. Ikaw to. Cut the cards into 3. Kuha ka ngayon ate ng 7 cards of total. Lagay mo po dito. So, this is you. Ikaw to ate. I'm hoping that this is a red card. Okay. Pag may queen dito, siya na yan. So, sa cards na pinapakita sa akin, malinaw na this is 4 box of dark. So, when you say 4 sides na dark, ate, that's a representation of a room, kwarto, bahay. Pero this one kasi, ang pinakita sa akin malinaw ay parang kwarto siya, pero hindi siya yung tipong kwarto na sa bahay, kundi parang sa hospital ang nakikita ko. Yan. This one is travel and distance. So, dito kung i-correlate natin siya or dito say kung titingnan natin sa cards, parang gusto na niyang bumiyahe. Pero titingnan natin kasi nagdadalawang isip pa kayo, may decision making na dapat niyong gagawin, no? Mag-pray kayo na lumabas ang Ace of Heart. Okay? So, dito sa pinapakita, sa baraha, medyo nalulungkot ako kasi hindi kwarto ang nakita ko dito sa 4 box of dark, kundi parang hospital room. So, nasa hospital po ito ngayon. Kailan pa po? No, Friday po. Friday night. Nung Friday lang. Ano ba tayo ngayon? Martes. Martes po. So, mga 3 days ago pa. 4 days na. 4 days. Ako mag-4 days. Mag 4 days, no? So, titingnan natin dito kasi parang, ulitin ko ang flower, air, travel, and distance. So,
kung iisipin nyo mabuti, kung pinapakaramdaman nyo yung baraha, malinaw na pinapakita sa akin ng mga baraha kung ililet go nyo ba siya or ikikip. Parang ganito siya. So, titignan natin. Parang decision making. Ganun. Cut the cards into 3. Kuha ka ngayon ng 9 cards of total, lagay niyo po dito. Sharp touch. Kaano-ano mo to si ate? Tita ko po. Okay. Dito sa cards, mas madaming pula kaysa itim, no? Nasaan yung partner niya? Doon din po. Nandoon. Opo. Kasi may pagdidesisyonan daw regarding sa condition niya. Ngayon, so nagbabantay ngayon yung partner niya. Opo. Okay. May nakita kasi akong mga aparatos or tinubuhan ba to si ate? Oo. May aparato na po yan siya. May aparatos na nung sinugod siya, nilagyan siya ng aparatos. Opo. Titignan natin sa last cards. Kasi, nung tiningnan ko yung barahang mabuti, inanalyze ko, nakita ko yung mga aparatos. Pinakaramdaman ko, ang decision making na pinapagawa or inaantay is kung i-remove ba or i-stay. Tama po. Tama ba? Oo. Titignan natin sa last cards, ha? Pag lumabas ang Ace of Hearts, i-stay ang aparatos. Pag hindi, remove. Okay? Ate, focus ka, ha? Sinabi ba sa inyo ng doktor? Opo, nung ano pa eh. Sunday ba? Tignan natin. Monday. Oo, Monday. Maraming salamat sa inyo, ha, sa pagtitiwala ninyo sa akin. Cut the cards into 3. Talagang dito ko talaga sinadyang dalhin. I think wala naman akong nakitang barang, wala akong nakitang kulam. It's a natural sickness. Pero yun nga, decision making sa pinakita ng baraha. Sa unang cards pa lang may nakita na akong kwarto pero hindi sa bahay.
Kuha ka ng last 12 cards. Huwag ka magmadali, ate. 12 po. Relax lang. Hindi lumabas yung Ace of Heart. Pero kung mapapansin mo, tita, number 10, kalahati, 5-5 sa 50-50 chances. Pinapa-remove na ba ng doctor ang Sa amin po kung anong decision. decision? Kung sa ano ba, Miss Jane, tinapat na sila ng doktor. Pero ako lang talaga ang nagdalawang isip pa kagabi. Dapat kagabi pa tanggalin ang aparato. Ngayon, parang may nakitaan pa kaming choice na parang lumalaban pa siya. Kasi Oo. 50-50 pa to eh. Ngayon, ang sabi ko, wag muna tanggalan ng aparato. Kung ano mang lumabas dyan, saka tayo magdesisyon. Salamat po, ate, ha. Sabi ko ganun. So, dito talaga lumalaban siya. Tingnan mo ang cards, ate, ha. Dual. Yan. Okay? So, kung mapapansin mo, nakikipaglaban talaga siya. Isa pa. Kasi kagabi, Miss Jane, Nakipaglaban talaga siya. nung dumating ka na kami doon, wala nang response. Nang nilagyan namin siya ng Bible, ang may nakakita na anak niya at saka yung guard, dumilat ang mata. Dumilat yung mata niya. Oo, hanggang ngayon yung Bible, doon ko pa rin, sa kanya pa rin. Pero yung vital signs niya, Umano pa naman daw yung puso. Nag-heartbeat pa yung puso niya. Tapos bago kami umalis doon, alas 3, gumising pa rin daw siya. kasi dito lumalaban ko siya. Makita mo 50-50. Cut the cards into 3. Sagutin mo na agad. Kuha ka ng last 8 cards. So, saan hospital po ito? Sa Las Piñas. Las Las Piñas po. Piñas. Friday ako tumawag kay Miss Aya. Eh sabi nga daw, Ay, nasa ano pa Oo. kami? ayun nga. Nasa Kaya, Negros kami. Ngayon kami, sabi niya Martes ka na pumunta. Kaya umalis kami doon ng alas 3 na madaling araw. Minsan lang ako nag-8 cards sa atin. Nakikipaglaban talaga siya. I-stay niyo. Nakikipaglaban siya. Ay, May himala. Bigyan mo ng himala. Sana naawa mo na. cards. Stay niyo. Stay niyo, ha. Thank you, thank you.
I'm asking for a sign. You heard me, I'm praying. So kung mapapansin mo, nakikipaglaban siya. Di ba sabi ko sa inyo kanina, Ace of Flower is travel and distance or paglisan. So andito yung point. Pero ito lang inantay ko. Ace of Heart. Sinagot tayo. I-stay niyo yung apparatus. So, bigyan niyo ako ng update din, ha? Yan. So, sa mga Nostronatics worldwide na makakapanood ngayon, please keep on sharing this video. Yung mahal nila sa buhay ngayon ay nakikipaglaban sa hospital. And I'm also praying for now regarding sa decision making. I-stay nyo. Huwag nyong patanggal. Anong nararamdaman mo ngayon atin na hindi tayo magkakilala tapos pinakita sa akin ito? Masaya po ako kasi hindi po yung kapatid ko. Basta lakas ang loob mo, ha? Ate, ha? Hingan mo nga ako ng rosary kina ano. Kasi sobrang hirap mag-decision talaga. Oo nga, alam ko. Kaya nga, nag-ask din ako. Hanggang kagabi, tagal nakadesisyon na. Desisyon na talaga. Yung mga kapatid ko, naganap na sila na makukontakan ng ordinarya. No, Ngayon nag-uusap kami na wag muna. huwag mo na. Sabi ko, wag muna, pupunta kayo kay Miss J. Sabi ko, yun ang ano ko Huwag mo talaga. na, huwag mo na. Kasi Miss J, itatransfer daw po nila ng Quirino. Bakit daw ito chance? Kasi private po yung Private pinasukan. yung dinala namin eh. Pero Because- hindi pa naman ngayon kasi wala pa pong bakanting ICU. Pag meron na daw, saka namin nilipat. Saka yun, dun muna siya. Sa ER. Nilagyan namin siya ng Bible doon sa Kumilos. May papabigay ako, ate. Rosary ko. Thank you, Lord. Thank you. Kumuha na. Thank you. Thank you. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, pupunta talaga. Thank you po, ate. I-play over na namin. Basta pagdasal natin. Itong panghahawakan natin. Sabi ko, Lord, thank you po, Lord. Thank you. Maging malaka, Lord. Bulungan niyo siya. Nakakalapit pa kayo sa Opo. kanya. Okay. Kausapin niyo kasi ang pinakalas na nawawala sa katawan ng tao is yung hearing. So, Tama lang yung decision ko. salamat, ate. Tama lang yung decision ko talaga. So, nagbabantay lang sa kanya ngayon yung partner niya. Marami naman po kasi. Ali hati-hati, Miss J. Okay. Halos lahat kagabi nandoon. Tagang pinag-anuan na talaga. Pinag-desisyon na. Huwag na muna. Nag-desisyon na talaga. Kami naiwan doon sa ano. Ngayon, yung aking Bible, kasi nga nagbaba kami ng Inang Birhen ng Lunes sa San Valley. Nadala ko ito papuntang hospital. So sabi ko, nahawakan ko yung Bible ko. Ngayon, hinawakan ko pa ganyan, nang ilapot yung aking balahibo. Kasi nablisingan ito sa Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. Ngayon, sabi ko, ilagay nyo doon sa tabi niya. Eh, ang pamagat ng Banghilyo, liwanag. Sabi ko, liwanag. Maganda to. Sabi ko, hindi dilim. Liwanag, may buhay. Sabi ko, ganun. Ate, pag punta niyo doon, please, ilagay niyo sa kamay niya to. Kaya sa ilalim niya ng unan, ha? Pagdadasal ko po ang buhay niya. May tiwala po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Sa makakapanood nito ngayon, hiling ko lang, ang munting hiling ko lang ay inyong dasal para madugtungan natin ang buhay ni ate. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Nag-usap-usap kami na huwag mo na matanggal ang aparato. Sabi ko, kung tutuusin talaga naganap na yung pinsan ko at kapatid ko nang makukontakan ng morgue. Kasi nakadesisyon na nga, natatanggalin yung aparato.
Pero nag-usap-usap kami uli na wag muna. Sabi ko dahil pupunta nga kami kay Miss J, kung anong desisyon at kung anong makita sa baraha. Sabi ko naniniwala ako, sabi ko gano'n. At kung anong sasabihin niya, yun ang masusunod. Yun lang naging problema namin sa ngayon. Ang napasukan naming hospital is private. Dahil yun lang ang malapit sa kanilang bahay. Eh nagpaplano sila na transfer kasi nga private, baga mahal, naka-aparato pa. Yun lang ang kinaproblemahan namin na yung pinansyal na pambayad sa hospital. Kasi yun nga sabi ni Miss J, stay pa siya sa hospital, awang patanggalan ng aparato. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Maylen, lumaban ka. Nandito kami na nagmamahal sa'yo. Hindi lang kami, pati yung mga kapatid mo, asawa mo, anak mo. Pakinggan mo, Maylen. Yung sasabihin ko sa'yo, huwag kang bumitaw. Huwag kang bumitaw. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo na lumaban ka. Ipangako mo sa Panginoon. Kapag binigyan ka ng pangalawang buhay ng Panginoon, kung tutuusin pangatlo na ito, dapat. Ay ano, pangalawa, kinuoperahan din siya sa Didi. Ito ngayon na naman, binigyan na naman ulit siya ng pagsubok ng Panginoon. Kaya ito lang talagang masasabi ko, Maylen, lumabang ka para sa mga kapatid mo. Mahal ka ng mga kapatid mo. Mahal ka ng asawa mo. Mahal ka ng anak mo na umaasa sa'yo. Kaya huwag kang bumitaw. Yun lang ang hiniling ko sa'yo. Kung ako man ay naririnig mo, huwag kang bumitaw. Kung ano man yung nagawa mong pagkakasala at pagkukulang sa Panginoon, bitawan mo na. Isurrender mo sa Panginoon kung may pagkukulang ka at pagkakasala. Nang malakas ka pa, ipangako mo sa Panginoon. Kapag gumaling ka, yun ang pangarap namin, na magsilbi ka. Bawat hayo namin sumunod ka. Babaakyat ng Birheng Maria. Yun lang, Maylen, ang masasabi ko sa'yo. Lumabag ka para sa pamilya mo. At sa anak mo, nag-aaral pa sa ngayon. Kay Miss J naman, nagpapasalamat ako na gusto sa kanya. Dahil sabi ko nga, magtiwala ako kay Miss J kasi ang buong pamilya ko dinala ko dito. Isa na rin talaga na nang gabi na yung tawag sila ng tawag sa akin, humingi sila ng ano kung saan kami lalapit. Sabi ko, sandali lang. Sabi ko, may kukontakin ako. Sabi ko, naalala ko yung si Miss Aya nagbigay ng number. Kung sakali daw tawagan, di tumawag ako na tumawag. Pasalamat din ako sa Diyos dahil sinagot ni Miss Aya yung tawag ko. Sabi ko, Miss Aya, mayroon ako ilalapit sa'yo, pinsan namin. Baka kung pwede naman tulungan mo kung sabihin mo kay Miss J. Nagpakilala ako. Kami yung taga-Taytay Rizal. Sabi ko, na nagpatingin sa kanya buong pamilya. Sabi ko, gano'n. Kaya sabi ko, babalik kami dyan. May tiwala ako kay Miss J. Dahil lahat ng tiningit, lahat ng hula niya nagkatotoo. Wala man kaming binanggit, pero nalaman niya na nandoon nga sa ospital ang aming pinsan at nakikipaglaban siya sa bingit ng kamatayan. Pasalamat ako kay Miss J. Dahil binigyan niya kami ng isa pang pagkakataon na hindi namin matanggalan ng aparato yung pinsan namin. Miss J, thank you. Thank you. Maraming salamat sa'yo.